Ang video po natin ngayon is kung paano samantalahin yung 4 na programa ni Pag-ibig Fund at paano ito magiging advantageous sa ating lahat. Ito nga po pala si Lem and you're watching All About Income. Ang pag-uusapan po muna natin ay yung regular savings o yung pong Pag-ibig 1. So as of February 2024, itong taon lang po, no, nagtaas na po si Pag-ibig ng mandatory contributions from 100 pesos employee share at 100 pesos employer share. Ngayon po ay 200 pesos na po ang employee share at 200 pesos na rin po ang employer share, making it a total of 400 pesos. Yan na po ang buwan-buwan. Yan na po ang buwan-buwan natin dapat ini-expect na meron tayong hulog kay P1 or Pag-ibig membership or regular contribution. So yung pong Pag-ibig 1 savings or regular contributions has a high dividend rate compared to other banks. No? Although hindi naman po bangko si Pag-ibig, pero on an institutional financial level, mas mataas po ang bigay na porsyento ni Pag-ibig Fund sa kanyang mga miyembro. Ito nga po noong 2023, nagbigay siya ng 6.55%. Government guaranteed din po siya and tax exempt. Hindi po katulad sa mga bangko na yung kinita ninyo ay kakaltasan pa ng buwis. Kay Pag-ibig Fund po, wala na po yan. Kay Pag-ibig Fund din po, wala na pong mga service charges or any hidden charges as well. Ayon po sa pag-aaral, kung magsisimula ka ng maaga kay Pag-ibig Fund, kasi po 18 years old, pwede ka na magsimula eh. And at a rate of 100 pesos per day ang savings, times 30 days, tapos bigyan natin siya ng 5% per year na dividend rate, magkakaroon po siya ng 1.267 or 1,267,000 pesos by his 38th birthday. So that's 20 years. No? At lumalabas po dito, ito ay umapatak na 3,000 pesos average po, no? 3,000 pesos per month ang kanyang ipon. Yan po. Papakita ko po sa inyo kung paano po, actually ito ay, kung lalabas nyo po yung calculator ninyo, no? Lumalabas po dito na dinodoble ni Pag-ibig Fund ang ating iniimpo sa loob ng 20 years. Tama po, double your money in 20 years. Yun po ang ating, nasa ating pag-aaral. Gumawa po ako ng table, panoorin nyo po ito. Dito po sa pag-aaral na ito, ang gawin lang po natin is wag yung pong 3,000 pesos per month, no? Gawin po natin siyang 2,000 pesos per month. So, lagay po natin 2,000 pesos per month. Yan. Yan. So, ang yearly savings po natin dito is 24,000 pesos a year. Tama po, no? Kung bibigyan po natin siya ng bibigyan po natin siya ni Pag-ibig ng conservative dividend rate na 6%. Tutubo po siya ng 1,440 pesos, no? So ang total niya for his ang total accumulated value niya for that year is 25,440. At kung buwan-buwan po meron siyang 2,000 up to the next 20 years, so probably mga around, if you started working around 25 years old, no? You'd be at 45 years old. Yan. For 20 years eh. So 20 years ka nang nasa iyong working career. Yan. You have, ito po sa ilalim, makikita nyo po dyan. Oops, sorry po. Yan. Kita nyo po yan dito. Meron na po kayong total na ipon, 480,000. Yan pa lang po yung inipon nyo. Pero pag nakita nyo po sa 6% average, eto, tumubo na po ang pera nyo in total for the next 20 years. No? Katumbas ng inyong inimpok. At 6% again, conservative. Meron na po siyang 455,000 na interest or ng dividends, which you can actually withdraw. Opo. After 20 years po, there is si Pag-ibig po ay merong optional withdrawal within 20 years. No? Basta po naka-sum up po kayo ng 240 months contribution or equivalent to 20 years, pwede nyo na pong makuha ito. Which has a total of 935,825. So kung mag-iipon lang po pala tayo ng 2,000 pesos every month sa regular savings, Pag-ibig Fund would actually
according to the studies, double our money through their dividend rate. Kasi compounded po ang pera natin sa kanya. Ngayon, Tito Lem, paano naman namin gagawin yung 2,000 kada buwan? Eto po, sa akin lang po ito, hindi ko po alam kung mag-work, no? Sa karamihan ng nakikinig ngayon ng video ito. Bawas-bawasan na po nating mag-Lazada. Oops! Mag-Shopee, mag-Temu, TikTok online shopping, kung hindi naman kailangan, mag-milk tea, tsaka mag-iced coffee. Yan. So, bagong mantra ng pag-ibig. Mayaman ka na, malusog ka pa. Yan. At saka alam nyo po ba na actually, 2 beses sa mga employed po, sa mga employed po sa mga kumpanya. Actually, 2 beses po kayong kikita kay Pag-ibig Fund Regular Savings. Saan po yun makikita? Yung pong employer share o yung company share po ninyo na 200 pesos, that's already an income. Passive income nyo na po yun kasi buwan-buwan eh. So, pumapasok ka lang, may tumadagdag naman sa'yo. Hindi nga lang ganyan kalaki, pero 200 pesos is still 200 pesos. Plus, yung ibinibigay pa ni Pag-ibig na dividends niya para sa ating lahat. So, that's actually employer share at saka po yung dividend rate. Which makes it 2. 2 na po ang passive income natin. Tinutulungan niya pa tayong mag-ipon through our employee share. Yung share po natin bilang empleyado. Yan po, si Pag-ibig Fund or Regular Savings or P1 contribution ni Pag-ibig Program. So, dito na po nagtatapos ang ating video. Kung inyo pong nagustuhan ito, like, share, and subscribe po. At baka po maka-reach out pa po ito sa ating mga ibang ka-partners na gustong magkaroon ng small investment. No? Again, if you have questions, just put it down po dun sa comment section and I will answer them right away. Okay, salamat mga ka-partners. See you on my next video.